ay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. DWIZ. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Sabado at ngayon ay August 2, 2025 at oras na po natin programang Todo Balita Saturday Edition. As usual, sa lapuan sa oras, ihatid namin sa inyong mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Ganyan din po pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po ang matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Siadaw. Kasama natin si Carol Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. PBBM pipirmahan BSK Ilo sa August 12 ayon sa COMELEC. Todo balita. 20 senador susundin ang SC ruling sa impeachment case kay BP Sara Duterte ayon kay Jinggoy Estrada. Todo balita. Kasamang inireklamo abogado mga pulis, murder versus Atong ang gumulong sa DOJ. Todo balita. Sa ating balitang sa ibayong dagat, tsunami warning sa Russia, quake, inalis na. Todo balita. Sa ating mga balitang lokal, NIA nagsagawa ng consultation meeting ukol sa land reclassification ng proposed broiler breeder farm sa bayan ng Bayangbang. Todo balita. Lakbay Likha Digital Creative Roadshow sinagawa sa Pangasinan o isasagawa sa Pangasinan. Todo balita. Sa ating balitang lokal, long jumper Janry Ubas pamumuno ng Philippine Squad sa Cosanov Memorial. Todo balita. At ngayon, sa detalye natin mga balita, hindi pa kinukumpirma ng Malacanang ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakdang gawin sa December 1, 2025. Subalit sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Commission on Elections sa COMELEC Chairman George Erwin Garcia na inasahang pipirmahan ang panukala para sa pagpapaliban ng BSKE sa August 12 sa araw ng Martes. Bukod sa pagpapaliban ng election, magkakaroon na rin ng permanenteng termino ang mga opisyal ng barangay at SK kapag pinirmahan na ang bagong batas. Pero ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Atty. Claire Castro nitong Biyernes, okay, kung hindi ako nagkakamali, parang August 14 po ang pinaka-deadline. So hintayin na lang po natin kung ano po ang magiging aksyon ng Pangulo patungkol po dito sa bill na yan.
Samantala, naniniwala si Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na nasa 20 senador ang susunod sa desisyon ng Supreme Court na nagdideklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Karamihan ng sentimiento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court, payag ni Estrada sa isang panayam. Nang tanungin kung paano niya ito nabilang, sinabi ni Estrada na unang-una sa body language, pangalawa sa salita nila, malalaman naman kung sino. Naniniwala si Estrada na hindi na dapat ikonsidera ng Senado ang impeachment proceedings laban kay Duterte matapos ideklara ng Supreme Court na nilabag ang 1-year ban sa paghahain ng reklamo. Sa August 6, pagbobotohan ng mga senador sa plenaryo kung susundin ba nila o hindi ang desisyon ng Supreme Court. Isinampa sa Department of Justice ang mga kasong murder at serious illegal detention laban sa negosyanteng si Charlie Atong-Ang kasama ang 14 na iba pa na umunik sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Ang reklamo ay nihain ng mga pamilya ng mga nawawalang individual at tinuturing na isang malaking hakbang sa matagal ng investigasyon hinggil sa kontrobersyal na serye ng pagkawala ng yumanig sa bansa mula pa noong taong 2021. Kabilang sa mga idinadawit ay mga personalidad na konektado umano sa Pitmaster Operations na ngayon ay naakusahang nasa likod ng umano'y sabuatan para ikulong at ipapatay ang ilang sabongero. Samantala, ikinagalak ng Malacanang ang tumaas na approval at trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa inilabas na survey ng Okta Research. Sa kanyang press briefing, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na masaya ang Malacanang dahil nakikita kung paano magtrabaho ang Pangulo. Pero hindi aniya basihan ng numero dahil tuloy-tuloy lang ang Pangulo sa paghatid ng serbisyo sa taong bayan. Kung tumatas ang approval at trust rating ng Pangulo ay nakakatuwa dahil nakikita na nagtatrabaho ito, ani Castro. Mas mahirapan niya kung bumababa ang rating pero nagtatrabaho. Kasabay ang parinig ni Castro na mas mabigat kung tumaas ang rating na wala namang ginagawa. Tatlong bagyo ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan na Agosto batay sa pagtaya ng Pag-asa. Dalawa sa inaasahang bagyo ay nasa hilagang kanluran ang pagkilos mula sa Northern Visayas o Central Luzon patungong Northern Luzon at ang isa naman ay posibleng tatahak papuntang Taiwan o Southern China. Posible rin umanong mabuo ang bagyo sa may katubigan ng bansa pero inaasahang tutumbukin nito ang Ryukyu Islands sa Japan. Kung mangyayari ito, ay inaasahang maiiwasan ang direct impact ng bagyo sa Pilipinas. Ngayong Agosto ay isang low pressure area ang patuloy na binabantayan ng Pag-asa sa may hilagang silangang bahagi ng extreme northern Luzon at hindi inaalis ang posibilidad na mabuo ito bilang isang ganap na bagyo sa susunod na araw. Sa iba pa natin mga balita sa Joint Metro Manila Regional Development Council meeting na isinagawa sa Camp Crame sa pangunguna ni the Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya, MMDA Chairman Romando Don Artes at mga mayor ng National Capital Region napag-usapan ang posibilidad ng pagbabawal ng parking sa lahat ng public road. Panukala ni Rimulya, ipagbawal ang parking sa lahat ng public roads mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Iminungkahi naman ni Artes ang pagbabawal sa parking sa lahat ng kalsada mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Paliwanag ng MMDA, bawal talagang parking sa mga pangunahing kalsada at mabuhay lanes pero pagdating sa mga paloob na kalye o inner street ay pinauubayan na nila ito sa mga local government unit. Sa ngayon ay wala pa na pagkasunduan hinggil dito. Formal nang umarangkada kahapon ang voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Mismong si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ang nanguna sa special registration of voter for Indigenous People Community na idinao sa barangay Kalumpang, Mabalacat City, Pampanga. Ayon kay Garcia, maaring magparehistro sa lahat ng tanggapan ng local COMELEC sa buong bansa. Bukod dito, nagsasagawa rin ng COMELEC ng Special Register Anywhere
Anytime program sa ilang piling mall, ospital, gym, terminal at paliparan sa Metro Manila. Bukod pa rito, may panggabing voter registration schedule din sa ilang lugar na malapit sa mga call center sa ospital at mga bus terminal sa Metro Manila. Tatagal ang special registration hanggang August 7, samantalang ang voter registration ay tatagal naman ng 10 araw o hanggang August 10. Bagamat matatag umano sa ngayon ang kasalukuyang liderato ni Senate President Francis Chis Escudero, hindi naman isinasantabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang posibilidad na magkaroon ng pagbabago anumang oras. Halimbawa niya nangyari kay Senador Juan Miguel Zubiri na natanggal sa pagiging Senate President noong May 2024 kahit dalawa lamang ang oposisyon noon na sina Senador Rizon Tiberos at dating Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Sa kasalukuyan, ang oposisyon ay pinamumunan ni Senador Vicente Tito Soto, kasama sina Zubiri, Loren Ligarda, Panfilo Ping Lacson at Hontiveros. Sabi ni Estrada, ang kailangan lang gawin ng kasalukuyang liderato ng Senado ay maging produktibo at ipasa ang mga prioridad na panukalang batas ng administrasyon. Just do our job as legislators. Dapat marami kang outputs kung anumang napag-usapan sa LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Dapat may sakatuparan, ani Estrada. Balita naman sa ibang bahagi ng bansa sa Baguio City, nasa 80 na personnel ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP at 150 na preso ng Baguio City Jail ang sumailalim sa sorpresang drug testing ng mga forensic experts ng National Bureau of Investigation kahapon. Ang mandatory at random drug testing at pinangunahan ng NBI Cordillera na layuning matiyak ang drug-free workplace at upang maberipika na walang illegal na drugs na naipupuslit sa loob ng nasabing detention facility. Ayon kay BJMP Warden Jail Chief Inspector John Wylan Lapon, ginawa nila ang drug test ng quarterly sa mga jail officers bilang kanilang mandato at random naman sa mga detainees o persons deprived of liberty. Samantala, dumako naman tayo sa ating mga balita sa ibayong dagat. Umakyat sa 44 ang bilang ng mga nasawi sa matinding pagbaha sa Beijing, kung saan 31 namatay sa isang nursing home sa bulubunduking distrito ng Mion. Ayon kay Vice Mayor Sia Linmao, binaha ang pasilidad sa Taishihun Township noong July 27, habang 77 katao karamihan ay may kapansanan na matatanda ang nasa loob nito. Naging mahirap ang rescue operation at marami ang hindi naisalba dahil sa pagragasa ng tubig. Aminado naman ng lokal na pamahalaan na hindi naisama sa evacuation plan ng lugar dahil itinuturing itong low risk. Sa ulat, apektado ang 162 lugar sa Mion kung saan 31,000 bahay dito ang nasira at 7,000 sasakyan ang nawasak. Patuloy ang ulan at pagbaha sa Ilagan, China simula noong July 23. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Dahil sa maayos na ugnayan ng lokal na pamahalaan ng Pangasinan at sa ilalim ng liderato ni Governor Ramon Gico III at business sector, mabilis na nakapaghatid ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Emong at habagat sa bayan ng Agno kahapon. Sabay na tumulak ang Provincial Social Welfare and Development Office at mga representative ng SM Foundation sa Agno para ipamahagi ang mga relief goods, kabilang ang mga bigas, mga delata at noodles sa mga nasalanta. Kasama sa mga naghatid ng tulong si PSWDO Head Annabel Roque, si Board Member Apple Bakay ng 1st District, si Mayor Agno Mayor John Celeste, SM City Rosales Mall Manager Herald Eliria, kasama rin ang mga representante mula sa Urdaneta City SM Central, si Manager Abraham Malikdam at si SM Center Dagupan Mall Manager Aileen De Los Santos, kasama ang kanilang mga staff. Nagsagawa ng consultation meeting ang National Irrigation Administration Pangasinan Irrigation Management Office kasamang LGU Bayangbang at Agritech Real Estate Development Corporation upang talakayin ang usapin ng land reclassification kaugnay na isang panukalang broilers breeder farm sa Barangay Dusok. Ang pulong ay ginanap
kahapon, August 1, sa Mayor's Conference Room sa pangunguna ni Municipal Administrator Attorney Rodelin Rahine sa Garino Bidad. Katuwang sina Engineer Jan Mulano, Acting Division Manager ng NIA, PIMO at mga kinatawan ng Agritech. Tinalakay sa nasabing pagpupulong ang kahalagahan ng maayos na koordinasyon hinggil sa reclassification ng lupa na maaring madaraanan o maapektuhan ng nasabing proyekto. Sa bayan naman ng Pusurubio, binisita kahapon ng Pusurubio Agriculture Cooperative si Mayor Kelvin Chan para magpaabot ng pasasalamat sa tulong na naibigay ng kanyang opisina sa pagbago ng kanilang kooperatiba. Ang Pusurubio Agriculture Cooperative ay binubuo ng mga miyembro mula sa mga barangay ng Amagbagan at Haway at nabuo noong taong 2020 ngunit hindi nakapagsimula ng pagninegosyo dahil sa pandemya. Sa tulong ng Cooperative Development Office na nasa ilalim ng pangangasiwa ni Mayor Chan, natulungan ng nasabing kooperatiba na maisaayos muli ang kanilang mga papeles sa Cooperative Development Authority at Bureau of Internal Revenue. Bukod sa tulong ng kanyang opisina sa pagsasaayos ng mga dokumento, binigyan din sila ng transportasyon patungo sa mga nasabing ahensya. Sa hangaring suportahan na mabilis na lumalagong komunidad ng mga digital creatives sa Hilagang Luzon, dadalhin ng DICT Ilocos Region. Ang flagship initiative nito ang Lakbay Likha Digital Creative Industry Roadshow sa Pangasinan sa August 13 hanggang 14 sa Banquet Hall ng FINMA sa Dagupan City ng Pangasinan sa Dagupan City. Ang kaganapan ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng Digital Bayanihan ng DICT, isang pagsisikap sa buong bansa na pinangunahan ng Information and Communications Technology Industry Development Bureau ng ahensya sa pakikipagtulungan ng SICAP Creative Content Creators Association of the Philippines Incorporated. Ang kampanya ay naglalayo na linangin ang isang masiglang digital na ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay kapangyarihan sa mga lokal na tagalikha at pagpapalakas na mga industriyang may kakayahan sa ICT sa buong bansa. Ang kaganapan ay libre at bukas sa lahat at hinikayat ng DICT ang sino mga interesado na sa malikhain at digital na sining mula sa mga baguhan hanggang sa mga batikang profesional na makibahagi. Balita naman mula sa Kapitolyo, tuloy-tuloy ang naging construction ng tourist rest area sa may Provincial Capitol Complex. Sa kasalukuyan, ayon sa Pangasinan Tourism Office, ito ay 98% complete at inaasahan ang full completion naman ito sa buwan ng Agosto. This milestone marks a significant step forward in enhancing Pangasinan's tourism infrastructure, pahayag ng Pangasinan Tourism Office. Ang groundbreaking ceremony ay ginanap noong February 13. Nagpasalamat si Governor Ramon Gico III sa Department of Tourism at sa TIESA at Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority sa kanilang inisyatiba para sa pagpapatayo ng nasabing Tourist Rest Area Project. Samantala, tatayo naman sa malapit nito ang proyekto ng Pangasinan Provincial Office, ang Pangasinan Convention Center. Ito ay may kapasidad na 1,500 delegate pag ito ay natapos. Sa bayan pa rin ng Bayambang, matapos makipag-ugnayan sa MSWDO at RHU para sa listahan ng mga natitirang residente na pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center ng Bayambang, ang grupong Feeding Angels sa Bayambang o FAB ay nagsagawa ng unang bugso na relief operation sa Barangay Pantol, Manambong Sur at Manambong Parte. Sila ay sila may natulungan 21 pamilya o 80 individual sa Pantol, 13 na pamilya o 50 katao sa Manambong Sur at 26 na pamilya o 40 individual sa Manambong Parte. Ang FAB ay namahagi ng mainit na champurado mula sa Sias Cuisine at lomi mula sa Salmon's Lumihan. Bukod pa sa mga food pack na naglalaman ng 5 kilong bigas, 2 mega sardines, 2 instant mami, 2 pakete ng tinapay at Swiss Miss chocolate drinks, nagpasalamat ang lokal na pamahalaan sa kanilang mga anonymous donors at sponsors.
Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Ipaparada ng Team Philippines ang solidong line-up nito. Tampok ang mga world-class athletes na sasabak sa 12th World Games na gaganapin mula August 7 hanggang 17 sa Chengdu, China. May 47 atleta ang magtatangkang humakot ng gintong medalya sa World Games na pangungunahan ni Wushu star Agatha Wong, wakeboarding ace Ralph Trinidad at billiards world champion Robilin Amit. May 2 ginto, 5 pilak at 5 tanso na ang Pilipinas sa World Games. Nasungkit ni karateka Juna Chuki ang gintong medalya noong 2022 edisyon sa Great Britain, habang napasa kamay naman ni reigning world 9-ball champion Carlo Biado ang ginto sa 9-ball event noong taong 2017 sa Wrocław, Poland. Sumanyang kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita Saturday edition. Ang inyong pamatagapagbalita, ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Kantabay natin sa technical side si Ka Eli Garcia. Ang oras po natin, ganap ng alas 5:26. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto ako tada karinderyat. Mariknak agpipikal ti imak iso nga nangagak ti radyo dati agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo.
Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yaraw. sa Todo Balita. Oras po natin, ganap na alas 5:32 at welcome po sa kalubahagi natin programang Todo Balita Saturday edition. Siyempre po, narito pa rin kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. At ako naman si Liway Manantan Iparagire. Good luck. Pagbati natin ng good luck sa lahat ng mga magte-take ng entrance exam sa UP. Dahil ngayong umaga gaganapin, mag-umpisa ngayong umaga and bukas, yung schedule ng University of the Philippines College admission test for 2026 examinees. Ang venue ay nasa Pangasinan School of Arts and Trades Covered Court sa Alviari Street, Dagupan. So ang paalala lang naman doon sa mga scheduled ng morning session, dapat andun na sila o kaya malapit na sila. Dahil dapat andun na sila sa venue not later than 6 a.m. Sa afternoon session naman, dapat not later than 12 noon. So, 4 na sessions yun. 2 ngayon, 2 bukas. Kaya good luck and good morning kay Ma'am Eileen Riamon. Ayan, meron tayong advisory mula sa DFA Calasiao. Bukas, ngayong araw ng Sabado, operation August 2 hanggang 9, dalawang Sabado. Saturday operations August 2 at saka August 9, 2025 para sa mga CO applicants affected by the weather-related work suspensions. Ito yung para sa mga yung mga yung mga may schedule na sila at hindi natuloy nga dahil nga sa bagyo at saka mga pagbaha last July 22 at 25. Ayan, yung inyong mga application sa mga process ng mga papeles ay tatanggapin sa August 2 ngayon. 2 na ngayon. Bilis talaga. At August 9. Yun. Bilis ng July, no? Oo, August na. Na dumaan na pa ni baha. Parang 2 linggo tayong alal. And speaking about baha, meron pa ring tubig dito sa harapan ng Bedbox Hotel mula dun sa kanto ng A.B. Fernandez Avenue hanggang sa PUI. Yan, tumawag nga ako kay Ka Eli. Sabi niya tuyo na.
So, nagkapantalon ako. Tapos, wala naman na daw tubig kagabi. Siguro nung sinilip niya, tingin niya wala kasi... Diyan sa likod, wala. Hindi, dito siya sumisilip sa harap eh. Yan, meron kasi di ba kapag hindi na gumagalaw, kala mo basa lang yung kalsada, pero may tubig yon. Pero sabi niya kagabi, wala na. Sabi rin ng security, wala na. Merong dumating na bisita kagabi, si High Tide. Alauna ng umaga. So yun, paalis na sila. Kaya papunta na ng drainage yung tubig, yung galing po sa High Tide. So tuyo na siya kahapon. Sabi rin ni Ellie, mabasa ko kagabi, sabi niya wala na. Ba't meron na naman? Nagkaroon ulit. Tinuringan ko sabi mo wala. Hanggang lang po yan, mula nga doon sa kanto ng A.B. Fernandez Avenue hanggang dito sa lampas ng Bedbox Hotel sa Rizal at lampas ng halos tapat ng PUI. Samantala sa 11 na po ito. Umpisa ng klase at student orientation sa Pangasinan Polytechnic College. Second year. Congratulations. BPC. Every 11 yan? Kasi nag-start yung last year, August din eh. Oh, wow. August din nag-start. So, pangalawang taon na to. And yung mga first year na mga scholars ng probinsya last year, ay second year na sila ngayon. And may bagong batch. Ito naman yung mga first year. At ang good news dyan, later tanong natin kay President RR kung meron bang natanggap na mga transferees. Kasi binuksan nila pwedeng sa transferees. So, pag natanggap kayo doon as transferee, congratulations, full scholar kayo ng probinsya. Ayan, speaking of pasukan, kahapon galing nga tayo sa siyudad ng Alaminos. Hindi natin masyadong napapansin, na akala natin more on repacking yung ginagawa nga nila. At nakakatuwa yung, di ba, nagtawag sila para gusto ni Mayor Ars, mabilis yung repacking. Kaya nanawagan sila ng volunteers. Alam ko lang na dumating, 500. Congratulations, very good. Ganun karami yung kanila rin pinakain. Parang nag-party rin. Pero mabilis nga na ginawa. Parang 2 days and a half yung yung repacking para sa mahigit 30,000 na pamilya sa Alaminos City. At ang nakakatuwa kasi 'di ba yung mga iba nga umaasa nga na katulad din sa Dagupan City, ang pinamamahagi lang yung nakabox ng DSWD. Pero doon nauna yung naunang nakapag-pack yung naunang nakapag-repack na sila. So kararating din lang ng mga dumarating pa rin yung mga ayuda. Pero bilang na yon, nakabilang na. So yung natira pa ng mga barangays na hindi nabigyan, mga 10,000 pa yan na bibigyan nila ngayong araw. Swerte nila kasi yung kanila nakabox. Yung una mga naka-plastic. So yun yung naka-box, ibig sabihin yun yung DSWD? DSWD, oo. So hindi sila, walang second trans. Minsan lang. Okay. Yan, hindi so yan. para lahat makatanggap? Para lahat makatanggap. Kaya nga yung panawagan nga nila, kung merong hindi nabigyan, kasi hindi naman house-to-house ang ginawa nila, kung meron silang hindi nabigyan, punta lang sila huwag silang mahiya lumapit sa lokal na pamahalaan, sa mayor's office, para mabigyan din naman sila. At yung isinasagawa nilang Ardena o yung rapid assessment. Rapid yan. Disaster Ardena, assessment. yung D. Rapid, hanapin natin yung D. Kasi Damage. Yun, damage. Assessment. Assessment. Ano pa? Ano yung isang letter? Ardena. Assessment and sige, yun na yun. Dali siya. Ang grabe pala yung damage sa Alaminos City. Lang sa LGU lang worth 80 million sa mga buildings ng LGU. Kapag nga nung nandun tayo, parang merong drum and bugle nandito tumitigil yung pumapalakpak na doon. Pumapalakpak na yero. At sa lang mismo sa DepEd, yung mga schools, school buildings at saka yung tawag nito damages sa DepEd sa first district, ang assessment ay 61 million ang damage. Pero sa pa lang yan? First district lang yan. Kasama na lahat? Oo, sa first district nga. Kaya nga. Pero ang budget lang pala ng DepEd sa buong Region 1
ay 65 million. So yung damage na yon ay for DepEd lang o lahat? DepEd lang yun, DepEd lang yun, yung mga school buildings lang yun, yung mga properties ng school yun. So yun yung ano nila, yung assessment nga nila, 61 million, pero ang budget nga lang ng DepEd daw para sa buong Region 1 ay 65 million. So parang, At yung budget na yon hindi lahat na ng Yes. kailangan ng DepEd. sa buong Region 1 ngayon, buong Region 1 ngayon. Kaya sabi nga nila, konti lang yung, siyempre hati-hatiin yan. Kaya medyo parang matatagalan bago maayos din lahat itong mga damages na nangyari po dito sa First District na halos buong kapon may meeting. First District pa lang yun, ha? Oh, First District yung pa lang. ibang lugar pa sa Pangasinan at saka yan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Ang badly damaged kasi ay parts ng Pangasinan at saka La Union. Yeah. And then, La Union parang parts ng Ilocos. May damages sa lahat ng lugar. Pero ang napuruhan kasi, First District. Western Pangasinan at saka La Union. Yan. Kasi yun yung bagyong Emong. Si Emong, yun yung truck niya. Kaya nga hagupit yung ng sabi sa hangin. atin, kaya nga yung sinasabi sa atin tubig lang. Nilalang. Dito sa atin. Oo. Pero akala natin, sobra-sobra na yung dito sa Central Pangasinan, pero pagdating naman dun sa Western Pangasinan and La Union, hagupit ng hangin at saka may kasamang ulan. Grabe nga. Pero yung sabi nga yung kwento nila, kasi nga Emong din parang noon din daw, sabi, di ba yung bagyo kung minsan malayo pa, alam mo na, signal number 1, signal number 2, signal number 3, parang napaghahandaan sila daw kasi biglang signal number 4. Oo. Yung nagulat na lang sila signal Kasi number 4. ang tahimik kasi pagdating dito sa atin, sa Central Pangasinan, talagang tahimik in the sense na puro ulan lang, malakas na ulan. Kaya nga, Tapos hihinto pa. At saka kasi yun, di ba, Krising. Tapos sabi nga nila, meron si Dante at saka si Emong magkasunod. Si Dante tahimik. Oo nga. Biglang Emong na lang nire-report na may dalang hangin tsaka ulan. At yun nga, ang sabi nga kasi nila, parang katulad din daw siya nung last 1998 daw yun 1998 yung si Emong noon. Si Fujiwara. Oo. Fujiwara ba siya noon? Si Emong noon? Na yung bumalik, naging pero hindi ko may kabady-body. Yeah, hindi na ma-recall. Pero noon kasi, 2 oras lang si Emong na 2 oras lang pero matindi yun kasi may kasama ipo-ipo. Kaya yung mga yung kwento nila, yung mga yero noon na palakpak. Hindi, pumulupot-pulupot. Yung parang tinupi. Parang pinilipit. Kasi noon may kasamang ipo-ipo. Buti ngayon wala namang ipo-ipo. Pero, ang hagupit niya hindi 2 oras, 4 na oras. Sabi ni Helen, kasi nga sabi niya, tandang-tanda niya nung nakalipas na Emong, inorasan niya yon. Kaya nga nung mag-start daw na pumalo ito, mga 9:30, binilangan niya, sabi niya 2 oras lang to, pero hindi pa natapos siya talaga eksakto mga 4 na oras bago siya tumigil. At hindi kinatatakutan nila, talaga hinihintay na lang talaga nila na matanggal yung kanilang bubong at hinihintay na lang nila kung ano mangyayari. Talaga napakalakas down. Ito yung bagyo na parang isa sa mga bagyo na hindi nila talaga rin makakalimutan. So pagkatapos nun, yun, hindi kasi wala tayong masyado nakita mga larawan nakita natin sa Agno, sa Bulinaw, pero diyan sa Alaminos, matindi rin pala mga punong kahoy, mga bubungan, mga bahay na nagliparan yung mga mga bubungan nila. So matindi yung damage. Sa LGU buildings lang, ang damages ay mga 80 million na. Yun, so ganun katindi. Kaya nga tuloy-tuloy pa rin yung pagsasagawa nga nila na itong Ardena. Ito nga yung Ardena nga yung pag-pronounce nila Ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. Ayun. So yun, isang team ito na sila yung nag-a-analyze. So yung mga reports, pinupuntahan nila at ina-assess nila para sa mabilisan na pagsasagawa ng ayuda o kung ano man yung may tutulong. Kasi itong Rapid Damage Assessment and Needs Analysis, ito po, disaster response mechanism that is used immediately in the early emergency phase to determine the extent of impacts and assess sa Tagalog priority. Assess nila yung mga priority needs ng community. Yun yung early emergency phase to assess the priority needs. Priority pa lang yun, hindi pa yung kabuuan. Dahil kahapon nag-road trip ako papuntang Bulinaw, tapos balik. Sobrang init. Ang init doon. Para ako nag-lunch lang doon. Cleared na lahat ng roads at marami yung sa mga kababayan natin na
to take advantage pag ganito, may dala silang chainsaw. Siguro lalo na nung mga unang araw after kinabukasan, pagkatapos ng hagupit ni Emong, may dala silang mga chainsaw, may sasakyan o mga garong. Yung putol-putol, pinuputol nila o yung naputol na mga kahoy, kinukuha nila. So kasama rin sila cleaning and clearing plus meron silang libreng mga kahoy. Pero makikita mo yung makita lang ng mata, okay na. Pero hindi po natin nakikita yung Sa kaloob-looban. sa loob na hindi pa okay. Parang dito sa atin, sa baha. Oo. Okay yung nakikita natin True. sa kakalsadahan, pero yung mga interior, andyan pa rin yung tubig. Yung sinasabi natin na wala ng tubig dito po sa sa main road lang. Pero yung mga kabahayan, marami pa diyan yung stagnant o yung kung hindi alam kung kailan nila mapapatuyo o tutuyo yung kanilang mga lugar. So, ganun po yung, tama rin yung explanation mo dyan, na yung nakikita lang natin, yung mga yun naman na nakikita natin, nadadaanan natin, pero mas marami pa rin yung mga lugar na mga na-damage na kinakailangan rin sigurong tugunan din ng lokal na pamahalaan. Siguro, dapat meron din Ardena na mag-ano rin dito, mag-ikot din dito, at tignan nila Tsaka kung ano yung mga lugar na talagang nababaha. Oo, kung nagsagawa na sila, yung result, para naman alam ng ating mga kababayan. Plus, syempre, dahil ang mga reports na ganyan, pinupost na sa mga official Facebook page ng local government unit o anumang agency. Pati yung mga kamag-anak ng mga kababayan na natin na nasa abroad, at least makikita nila. O ganun pala yung extent. Sa mga reports nitong nakaraan, sabi natin kanina, Fujiwara effect nung several years ago, yun din pala yung nangyari dito kay Dante at saka kay Emong. Nagkaroon ng Fujiwara effect. Hinatak nitong Tropical Storm Dante's influence steering Tropical Depression Emong. Ito po yung mga reports nung nakaraan. Pero yun nga, ang maraming mga kababayan po natin na hindi lang damage yung bahay, nangyari sa kanilang bahay. May mga kababayan po natin na total wreck yung kanilang mga bahay. Ito po yung mga hindi sementado yung kanilang mga bahay. Meron naman yung iba sementado, lumipad naman yung bubong. So, sa kasalukuyan, nag-upisa na actually nitong mga nakaraang araw, yung linis. Pag dito sa Central Pangasinan, matinding linis, brush, disinfect. Pero dun sa Western Pangasinan, karamihan doon, rebuild. Oo. Rebuilding. At saka, pag-aayos kung ano man yung natira doon sa kanilang yung sa atin structure. dito, maglilinis lang tayo. Kasi nga, nabaha. Pero yung sa kanila, kailangan nilang hindi lang maglilinis talagang, yung iba nga sabi nga nila, saan sila magsisimula? Paano sila mag-start? Kasi na hindi naman sila pwedeng tulungan sabay-sabay ng lokal na pamahalaan at kung meron mang ibibigay, hindi mo rin masabi kung ilan talaga rin yung kayang ibigay din ng gobyerno na tulong pinansyal para muli silang makapagsimula. So yun, ang tindi ng pagbaha, pero yun nga, lahat naman yan kinakaya. Ay, sana ang Pinoy dyan. Ganyan ang mga Pinoy. Oo, kayang-kaya natin yan. Sabi nga. Ito po, may announcement kahapon ang GSIS Dagupan Branch Office. Approved na daw. Ito yung granting ng emergency loan to GSIS active members working or residing, and the grant of pensioners emergency loan to old age/disability pensioners residing in the municipalities of Agno, Binmalay, Dasol, Burgos, and Bani, Pangasinan, in the cities of Alaminos and Urdaneta, Pangasinan, due to the effects of typhoon o tropical storms Krising, Dante, and Emong, and Habagat. Si GSI, binabasa ko lang po itong post nila sa Facebook. Si GSIS Dagupan Branch ay nasa Dagupan, pero wala sa listahan niya si Dagupan. Meaning? Sa listahan niya si Dagupan. At sabi pa dito, period of granting is from August 1 to 31, 2025. Di ba, under state of calamity ang Dagupan. Pero paalala lang, kasi kahapon may kaibigan tayong taga Bayambang na nagtanong kung pwede bang pumasok ang sasakyan sa GSIS. Ito lang po, dahil dyan ako nakatira sa PNR Road. Kasalukuyan yung construction.
tinutuloy po yung construction ng mga elevated na drainage. Yung kalsada, natambakan na yan hanggang sa tapat ng second gate. Pero pag may trabaho po, sinasara po nila yon, so hindi pwedeng pumasok. Plus, mahihirapan pumunta doon kasi, di ba, elevated, bababa. Yan, hindi pa pwedeng Tapos, pumasok, mahirapan yung sasakyan. Kung may disability yung sasamahan nyo, yun po yung condition. Hirap nang pumunta doon. Hirap nang pumunta doon. Kung tayo na walang, yung mga pumupunta na able Pero kung naka-wheelchair, pwedeng ay, ano? hindi kakayanin, lalong hindi Ayun. kakayanin. So, Kasi pababa from the elevated portion, halos half meter yung bababaan nyo. And then, itutulak pa, papasok dun sa GSIS. Pero wala pa kasi akong nakitang whatever na announce advisory kasi ang GSIS. Sana yung GSIS management, sana tignan nila yung condition ng kalsada at i-post nila, picturean nila para yung kanilang mga clients. Alam yung condition papunta dun. Wala pa yung bagyo ganun na actually because of the construction. Edi lalo na, may disability yung nagtanong sa akin, mahirapan po ang wheelchair. Kung naka-wheelchair po kayo, kung kailangan yung personal appearance, meron kayo dapat kasama na at least 3 tao na bubuhatin yung kayo na nakasakay sa wheelchair, plus the wheelchair. Okay. So, sa iba pang mga national agencies din naman, ang COMELEC tuloy-tuloy yung ano nila, tuloy-tuloy nag-start na po kahapon yung registration, kaya kahapon nandiyan sila lahat sa Don Leopoldo season, ang NBI, COMELEC, apat na opisina yun DOLE at saka ang Department of Justice dahil nga sa walang kuryente. May kuryente na sa Alaminos pero doon lang sa poblasyon area. Kaya yung mga kanilang mga kababayan, makikita mo nakakalat sila sa lahat ng may ganyan, no? Lahat ng saksakan. Nagcha-charge sila, nakiki-charge sila kasi nga wala pang kuryente sa mga barangay. So, ang meron palang kuryente ay inuna nila ay ang bayan ng poblasyon. Pero, yung barangay poblasyon. Pero yung ang opisina po ng Prosecutor's Office, o Department of Justice, COMELEC, DOLE, at saka ang NBI, andun sila lahat kahapon sa Don Leopoldo Season Convention Center. Kaya ang daming tao doon, yung mga nag-file ng kanilang mga lisensya at saka NBI clearance at saka yung mga nagpapa-rehistro na. Mukhang sa poblasyon ng Bulinaw meron ng kuryente dahil yung kinainan kong restaurant kahapon. Ayan, may nag-switch ang kanilang mga electric fan. Andyan kasi, yung pagpoblasyon kasi, yan yung heart ng municipality o kaya city kasi. Andyan lahat ng mga government agencies, etc., etc. Pero yung announcement naman... Yan, dagdag natin sa Bulinaw kasi, meron na nga, at ilang barangay na yung meron na doon. Arnedo, Balingasay, Kabuyaw, Katunggi, Concordia, Herminal, Guyuden. Yung Luciente 1, yun yung bandang poblasyon na yun. Luciente 2, Liwaliwa, bandang na rin yung Bungad, Salud, Sampaloc, Tara, at saka Saragosa. Meron ng partially restored power na doon sa mga barangay na nabanggit. Yan, yung iba doon, barangays before poblasyon. Nakita ko yung mga karatulan na daanan. Anyway, yung update mula naman sa Pangasinan, PDRRMO, as of yesterday, August 1, 7 p.m., status ng San Roque Dam, ang level na po ng tubig sa dam ay 282.46 meter above sea level. Ang normal high water level ay 280, so 2.46 na yung sobra niya. Ang inflow ay 631 centimeters, samantalang outflow, mas malaki yung outflow, 874 cubic meter, hindi centimeter, cubic meter. Ang bukas na gates ay 2. Ang gate 2A, 2 meters ang nakabukas, samantalang ang gate 2B ay 2.5 meters ang nakabukas. So, mas malaki yung outflow ngayon, since yesterday, kesa sa inflow. So, kailangan... So, ibig sabihin nabawasan na kasi kahapon parang nabasa ko parang 3 gates yung bukas. So, nagbawas na sila nagbawas na ng gates na bukas ngayong araw. Ayan. Ay, hindi ko alam. Basta yung
Ato August 1, as of August 1, 7 p.m. to, no? Ayan, yan yung binasa ko. So, ano po siya? Previous data, August 1 to 12 noon. 12 noon, ang level ng tubig ay 282.87. Mas malaki yung inflow kaysa outflow. Pero nung 7 p.m., bumaba na ng konti yung yung tubig dahil from 282.87 meter above sea level ay 282.46 na. Tapos na binaliktad nila, mas malaki yung outflow kesa yung inflow. Ayan na mga kaibigan, naglabas ng tubig ang San Roque Dam. Official na. Kasi yung mga nakalipas na araw, sinasabi nila, naglabas ng tubig kaya may baha. Pero ito po ngayon na merong may nakabukas pa po yung gate, pero tuyo na po yung ating tuyo na yung ating mga kalsada. Ito mas updated. Yung binasa ko kanina 7 p.m. kagabi. Ito, August 2 from PDRRMO, Pangasinan, 5 a.m. Kani-kanina lamang. Ang level na ay from 282.40 something ay 281 na lang. 281.67. Ang inflow, ang pumapasok ay 539 cms, cubic meter per second. Ang outflow, mas malaki pa rin, 580 cubic meter per second. 2 gates open. Ayan, mas nabawasan na. So hanggang siguro pag na-reach nila yung 280, baka isara na yun. Yan, isasara na. Kaya lang yung sabi nga nila, patuloy pa rin kasi yung pagdating ng tubig galing po sa taas. Yun, ibig sabihin, umulan pa sa bundok, sa Benguet na area, kaya po yung mga yan, dumadaan nga po dito lahat, baba lahat yan. Pero yun nga, sinasabi nga natin, may bukas na gate pero wala namang dapat ikabahala kasi nga sinasabi naman mismo matagal na ng San Roque, wala itong effect sa Dagupan City. Pwede ito magka-effect kapag ka talagang malaking baha na talaga, ay malaking baha na hindi na kayang i-accommodate ng Agno River, yung tubig na dumadating, so pupunta yan sa mga tributaries. Lahat hahanapin talaga niya yung way niya, at meron nga nakita nga sila na tributary ang Agno na hanggang Lingayen, at itong ilog na to ay maaring may tributary rin ito papunta ng Dagupan City. So yun, pero pagka ganitong mga yung kayang-kaya naman na i-accommodate ng Agno River, mga tubig na galing po ng San Roque Dam, wala pong epekto ito sa pagbaha sa syudad ng Dagupan. Ayan, pagbati po natin ng good morning at maraming salamat kay Engineer Rodolfo Dion. Sila po ay nakikinig ngayon. Good morning po sa ating Facebook Live. Engineer Rodolfo Dion, kay Hi, sir. Ernesto Musada, Joceleda Mateo, Jane Jinky Alagadan, at saka si Achicora Aquino, at Kuya Marjan sa tabang si Neil Baniked. Good morning. Si Kumari Evelyn Soriano, maaga siya nagbukas ng radyo. Good morning. Ayan, si Rodel Idades din, si Jane Jinky Alagadan, at saka si Grace Matro. Joselieda, ulitin natin. At saka syempre sina Madam Rose Marique. Good morning, good morning. Makakasamahan din natin sa Inner Wheel Club of Downtown Dagupan. Kita-kits tayo mamaya. At yung mga lahat-lahat, mga personnel at saka yung mga PDL na andyan sa Women's Dorm ng BJMP Dagupan. Good morning. Ayan, at good morning din kina Mamata. Entropa. At saka si DCV yan, Venice Chua. Sina Kuya Polly, JR Jerome, si Ludi, si Yaya. Okay, sino pa ba? At saka ikaw. Si Marie at si Nino ng Doris Canteen dyan sa Alam mo na Lingayen. talaga. Masarap ang kanilang, ano yung favorite nyo? Yes, yung kanyang patatim. Patatim at saka masarap lahat ng ulam nila. Pero masarap din po dito sa bedbox. Yan, yung kanilang mga pinagmamalaking kare-kare at saka adobo. Ayan. Good morning din kay Architect June Gutierrez. Good morning, Arky. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Kuya Benji Tan, good morning. Wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo. Susunod agad
O, susunod. Natabayan ninyo yung susunod na programa. Sa programa Todo Balita at Komentaryo, kami, Todo Balita Saturday Edition, kami po niya nakasama sa technical side si Ellie Garcia. Ako po si Liway Manantani Paragire. Happy weekend. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento